Wawa naman. Maglinis lang si mami. Nakatulog ka na. Natulog lang siya, guys. Bait-bait niya. Lilipat ko na siya sa kwarto kasi nagmap kasi ako. Pogi nakatulog. Naglinis kasi ako ng bahay tapos nagmap. Nakatulog na siya. Hindi naman siya yung umiiyak. Nagtingin lang siya sa akin kanina habang naglilinis. Tapos pagbalik ko dito sa sala, nakatulog na. Ayan na, bait-bait ni Pogi. Ayan, ngalay na to eh. Ngalay na siguro to. Ililipat ko na siya sa kwarto kasi 6:30 na din naman. Patulugin ko na siya doon. Ililipat ko na siya doon. Alam nyo guys, mababait yung mga anak ko kasi kapag nakikita nilang may ginagawa ako or busy ako, kasi naligo kasi ako, tapos pagkatapos ko maligo, naglinis ako ng bahay muna kasi hindi ako nakalinis kanina kasi nga natulog si daddy. Pag tulog si daddy kasi hindi talaga ako naglilinis kasi para tahimik yung bahay. So hapon at saka gabi na ako naglilinis kapag panggabi siya sa work. So, ngayon hinihingal ako kasi hinahabol ko na yung trabaho dito sa bahay para makapagpahinga na kami ng mga bata. Kasi si kuya is may sinat ngayon pala guys. May sinat siya ngayon. Kasi kanina nagsimula nung habang kami, nasa biyahe kami kanina. Kasi kanina akala ko kasi check up ni Pio sa ulo niya. Sa Monday pa pala. So, babalik kami sa Monday ng 1:00. So, ngayon, ang babait ng mga anak ko guys. Ganito sila, kapag alam nilang busy yung nanay nila, talaga namang nakikisabay lang. Hindi naman sila yung umiiyak unless na lang kung gutom or may poop sa diaper nila kasi naiirita na sila. Pero kapag ganitong normal na busog naman, tapos okay naman yung diaper nila, walang problema, hindi sila naiirita, mababait sila. Kahit si Alicia dati. And ngayon si Pio, mababait sila talaga. Hey guys, nandito lang kami sa kwarto. Nanonood ng mukbang. And ayan kami ni Pio. Ayan din si Kuya. Wala kaming magawa. Nandito lang kami sa kwarto. Kinulong ko na sila kasi para hindi na kami mapagalitan ng mga matatanda. Ayan. Ayan. Good morning. Ay, napakapugi naman ang anak ko na yan. Sino si Pogi? Hi! Hi! Hi, Pogi! Hi, Pio! Pio! Pia! Pia! Alam mo na yung name mo. Kilalan mo na sarili mo. Alam mo na, Pio, ikaw. Huh? I love you. I love you. I love you, Pogi. Yummy? Hmm? Cheers. Cheers! Now? Naajoy bata. Sige, uban ni Mami. Magaluto si Mami. Gusto ko na siya naadil sa kusina. Bataan ni. Pagi. Pio Gabriel na. Sleepy ka na? Ha? Sleep na tayo? Ha? Agay, nagagalit na. So
So yun na nga guys, no, ang dami kong nababalitaan about sa mga temporary worker dito sa Canada is napapauwi na yung iba. Nakakalungkot lang, 'di ba? Kasi syempre yung iba is napapamahal na nila yung Canada, yung environment, naka-adjust na sila sa mga tao, ganoon. And especially kung may mga anak kayo, may mga anak sila. Yung nakita kong video, nakita kong vlogger is may anak sila. Umiiyak yung mga bata. Like last day na ng school nila, and then kailangan na nilang mag-stop kasi hindi na sila tinatanggap sa school, hindi na sila pinapapasok kasi nga expired na yung permits nila. Kawawa lang kasi umiiyak yung bata, and then basta nalulungkot ako. Hindi ko ma-imagine kung sa amin din nangyari yun. Nagpapasalamat lang talaga kami sa Panginoon kasi hindi kami nahirapan talaga sa pag-apply ng permanent residency namin. Kasi talaga minadali ko yun. Sa sitwasyon naman kasi namin ni Daddy is para kaming teamwork. Siya yung pinastudent ko, and then pagdating ko dito is ako yung open work. So, ang nangyari, ako yung nagtrabaho. Dito kasi sa Manitoba guys, sa Winnipeg, especially dito kami sa Winnipeg. Dito kasi is maka 6 months ka lang, any job, hindi kailangan na skilled. Makaka-apply ka na ng permanent residency. Basta eligible ka na, maka 6 months ka na, nakuha mo na yung hours mo na nagtrabaho sa certain company. So, nung naka 6 months na ako guys, nag-apply talaga ako agad. Hindi ako naghanap kaagad ng ibang trabaho. Kasi syempre, nag-work lang ako sa fast food. Mahirap ang trabaho sa fast food. Kasi syempre, hindi man ako naka-work sa Philippines ng mga fast food, ganun. Pero, meron lang kaming small business dati doon na milk tea shop. Ako lang yung nagmamanage, ako yung nagtitinda, ako lahat. And then, medyo nasanay na yung katawan ko pagdating ko dito is, yun na nga, na naranasan ko na yung buhay, nagtatrabaho sa fast food. Hindi siya madali. So, tiniis ko yun guys, para lang sa permanent residency namin. Kasi, syempre, hindi mo masasabi ang kinabukasan kung ano yung mangyayari sa amin dito. Kasi, ang pagdating dito na bilang isang international student at saka working permit is walang kasiguraduhan yon. Hindi yun sigurado. Kaya nga nilagay namin dun sa LOI namin dati, letter of intent. Ay, ano yun ang tawag nun? Basta letter siya na i-explain mo sa visa officer na uuwi ka sa Philippines pagkatapos mo mag-aral. And then, yun, in-explain namin na pagkatapos namin magkatapos mag-aral ng asawa ko dito is uuwi kami sa Philippines talaga. So, yeah, hindi yun kasiguraduhan lahat na porque nandito nga kami sa Canada ay kapi-PR na kami kaagad. Maliban na lang dun sa mga Pilipino na dumating na landed immigrant. Sila ay napakaswerte na alam mo yung hindi nagpumastos ng malaki. But yeah, balik tayo din sa mga temporary worker. Marami na kasi daw talaga na hindi na nire-renew ng mga government yung ano nila, mga permits nila. Kung expire na yung permit natin, wag na natin ipilit guys. Kasi malay natin after ilang taon is magluluwag na naman yung Canada. And yeah, hanap na lang tayo ng other way na para makapasok dito sa Canada kung gusto nyo pa dito sa Canada. Kasi 'di ba syempre yung iba is nagsisisi na pumunta dito and hindi nagustuhan kasi nga panay work lang, work para sa mga bills kasi hindi biro ang ano dito sa Canada guys. Kung sinasabi natin na Canada is magandang bansa but hindi madali din ang buhay dito. So, yeah, yun lang talaga ang best options nga natin ngayon. Yung mga temporary worker na wala nang permits is umuwi na lang muna and then, alam mo yun, magpahinga muna sa Pilipinas and then, but by that time na okay na ang Canada ulit, tsaka na lang tayo babalik dito kasi para maiwasan natin yung ma-blacklist tayo dito kasi pag ma-blacklist tayo guys, mahirap na pumasok dito sa Canada talaga. And then, feel ko lang ha, hindi ko pa naman to na patunayan or na pag-aralan. Baka maapektuhan din yung pag mag-a-apply ka sa ibang bansa like Australia, US, baka maapektuhan din yun na blacklisted ka na sa Canada. So,
yeah, iwasan natin na magka-record ng ganun kasi mahihirapan na tayong mag-iibang bansa. So, sinasabi ng iba na mga ambisyosa lang kasi talaga tayo kasi nandito tayo sa Canada is okay naman sa Philippines. Gaya namin, ambisyosa talaga ako. Kasi, okay naman yung income ng asawa ko sa Philippines. Like, seaman naman siya, pwede naman siya magkapitan. Like, ano na siya, third mate na siya. Okay yung sahod, malaki yung sahod, makaka-provide sa amin. But then, mas chino-choose ko talaga pumunta dito sa Canada para sa future ng mga anak namin. And isang reason ko talaga is laging malayo yung asawa ko. But though, dati, meron kami mga plano dati talaga na hindi siya magtatagal talaga sa barko. Mag-iipon lang kami ng pera, tapos put up kami ng madaming negosyo. Negosyo talaga yung focus sana namin dati. But, hindi ko na kinaya. So, kaya napunta kami dito sa Canada. Kasi kung seaman, mabilis lang makaipon. As in, mabilis lang makaipon kasi walang tax yung sahod nila. Malaki yung kita sa barko. Kung maging officer ka ha, malaki ang kitaan sa barko. But, yeah, hindi ko yun pinili kasi nga mahirap para sa akin na laging malayo yung asawa ko. Tapos, maghihintay pa kami na ilang taon bago kami, alam mo yun, bago kami magkasama na ulit lagi. And then, ayun, yun yung dahilan kung bakit naging ambisyosa kami. Naging ambisyosa ako. Ako talaga yung nag-push na pumunta dito kasi hindi ko na kaya. Hindi ko kaya na laging wala sa tabi ko yung asawa ko. Dahil mga special occasion, hindi ko kaya na wala siya palagi sa mga birthday namin, sa mga anniversary namin ng asawa ko. Ayoko. Hindi ko talaga siya gusto na ang setup na ganon. So, yeah. Let's pray for all the temporary worker na maging okay din ang lahat. Kasi guys, hindi talaga naging madali para sa kanila. Hindi naging madali para sa atin na ano yun, yung nakipagsapalaran. Nakipagsapalaran dito sa Canada. Kasi mahirap talaga. Alam mo yun na para lang sa future ng mga anak natin. Kasi kung sasabihin natin sa future talaga ng mga anak natin, masasabi talaga natin na mas okay talaga ang ano dito sa Canada para sa mga bata. Sigurado talaga tayo na meron silang magandang kinabukasan. Hindi gaya sa Philippines na alam mo yun, mahirap sa Pilipinas talaga. Mahirap pa sa Pilipinas para sa kanila na ganun. Ayoko na lang magsabi. But we're happy. We're happy naman na naging okay kami dito. Nagka-PR kami kaagad na hindi tumagal ng mga ilang buwan. Kasi kung alam nyo guys, kung meron lang siguro kaming isang araw o ilang buwan na sinayang sa pag-apply namin ng PR, baka kami din maaapektuhan. Kaya advice ko sa mga may permit pa, kung meron kayong time, kung meron kayong napag-aralan na kung saan madali mag-PR, push nyo na. Wag nyong patagalin. Kasi every time talaga is good. Like, anytime, pwedeng magbago ang lahat. Alam nyo yung timeline namin guys, saktuhan lang kami lagi. Saktuhan lagi yung timeline namin. Biruin mo, last year na PR kami ng July, bigla silang naghigpit ng pagka-September ba yun or November or October. Basta something, mga ganon. Biglaan na naghigpit lahat. So, nakalusot lang talaga kami. As in, nakalusot lang kami sa alam mo yun, yung pahirapan na sa application. Kasi, yung application ngayon ng PR dito is, ang tagal na. Dati nung time namin, mabilis lang. Mabilis lang yung timeline namin dati sa application ng PR. Like, nung sa AOR namin, bago ma-review ng IRCC is, 4 months lang na-review na nila kaagad. Almost 4 months pala. Mga 3 months lang mahigit. So, na-review na nila kaagad. Tapos, umuusad na yun. Tuloy na. So, mas mabilis yung PR application dati compared ngayon. So, let's just pray. Let's pray na maging okay lahat. And sana ay ma-PR tayong lahat. Kasi, syempre, ano naman ang gagawin natin, diba? Yun lang naman talaga pangarap natin na mag-stay dito sa Canada. So, yeah.
So, hanggang dito na lang yung vlog namin for today, guys. And maraming salamat sa panonood ng aming vlog palagi. Don't forget to like, share, or comment down below kung ano yung mga gusto nyo i-comment. And any suggestion. And subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. Hanggang sa muli. Bye!